Magandang umaga po sa inyo lahat. Alexander Lexter Juice na babalik. Welcome back sa aking channel mga kaibigan. The Manila Times nag-post 5 hours ago mga kaibigan. At ang sinabi, Maymay Entrata, hindi na daw newbie sa showbiz ang dating. And she doesn't need to do anything and everything under the spotlight para mahalin ng mga fans niya and para mailagay ang sarili sa dapat kalagyan sa show business. Yan ang sabi ng Manila Times. Sa kanilang interview kay Maymay Entrata, sinabi nila na ang 25-year-old na dalaga ay sabi nila ay nakita niya na ang kanyang sariling strengths sa pag-act at sa pagkanta and even snagged recognitions sa local award-giving bodies, gaya na lang ng Awit Awards. But nothing could have prepared her para daw sa Best Asia Act nominations at the MTV Europe Music Awards. Kasi daw, ang recognition niya sa local bodies ay enough na, pero mas malaki ang kanyang naramdamang honor or kaligayahan and dahil yun sa kinikilala ang kanyang kagalingan sa pagkanta sa international scene. Sabi ng dalaga, and we quote, "I still can't believe that I was given the chance to be part of this recognition from MTV EMAs, especially because it's international." Ang magrepresenta daw ng Pilipinas, grabe. Ayun daw ang sabi ni Maymay Entrata sa kanilang interview sa The Manila Times. Ang sabi, ang nominasyon ng kantang Ama Kabugera sa Europe Music Awards ay talagang napakalaking dangal na natanggap ni Maymay, and it's her big honor to have it, at hindi niya ina-expect na magkaroon siya ng ganito kalaking recognition. Imagine, according to MTV, the hashtag Ama Kabugera has over 256 million views, while yung kanyang official audio has more than 900,000 uses sa TikTok. Kaya dahil dyan, na-recognize at kinilala ang Ama Kabugera as a monster hit ni Maymay Entrata sa kanyang Empowered album. Ayan. So yan po ang pinakamalaking bagay na natanggap ni Maymay sa taong ito, ang ma-recognize ng MTV EMA. At kung maipanalo man ito ni Maymay Entrata sa tulong ng sambayanang Pilipino, ay for sure isa yun sa hindi makalimutang karanasan ni Maymay sa show business, lalo na sa music industry. So, nasa kamay nating mga fans ngayon at ng sambayanang Pilipino kung ibibigay ba natin kay Maymay ang nasabing awards. Kasi kung hindi tayo tutulong, mga Pilipino at lalo na ang mga fans ni Maymay, talagang mapunta yan sa ibang grupo or individual na galing sa bansang Indonesia, Thailand, Japan, and South Korea. So, ibibigay ba natin sa kanila ang Asian Act or iboboto ba natin si Maymay para makuha ng Pilipinas ang Asian Act Award na ibibigay ng Europe Music Awards? Nasa atin yun, mga kaibigan, kung ibibigay ba natin ang Pinoy Pride para manalo or hahayaan natin ang ibang bansa na makasungkit ng Asian Act Award for the year 2022 na nominated din sa kategory na Asian Act. And yes, aabangan mamaya, naku, 6:00 ng gabi Pilipinas time, ang video na ilalabas ng
Manila Times. Ayan po. Ano ba ang tawag sa CSI on the go? Ayun, sabi. So to whom did Maymay Entrata first share the career milestone? Kanino ba niya i-share ang milestone na ito? Malalaman daw yan. At dapat panuorin ang mga sasabihin ni Meridale and catch Maymay Entrata's full interview sa Manila Times CSI on the go. Ayun, the episode premieres tonight alas 6 ng gabi across the Manila Times digital platform. So antayan po natin yan, aantabayanan natin alas 6 ng gabi CSI on the go. Diyan po natin maririnig kung kanino i-share ni Maymay ang kanyang milestone sa music industry. Kanino niya ibibigay ang tawag dito, credit ng pagiging monster hit ng Amakabugera at ng Empowered album. Yan ang ating aantabayanan, mga kaibigan. Of course, thank you Manila Times for sharing this to us. Ayan, ang sabi pa ni Manila Times, to vote for Maymay Entrata for MTV EMAs 2022, please visit vote.mtvema.com. Voting is open until November 10 at 5:59 a.m. Philippine Standard Time. Ayan. Ang sabi dito, karagdagang sabi ni Manila Times, the MTV EMAs or Europe Music Awards will broadcast live from the PSD Bank Dome in Düsseldorf, Germany on November 13, hosted by Rita Ora and Taika Waititi. The awards night will be the grandest, and ang magpe-perform dito ay sina Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, One Republic, Muse, and many, many more. Ayan. So yan po ang ating paka-aantayan mamayang hapon, and of course the awards night will be on November 13th. So habang inaantay natin ang mga bagay na yan, siguro we can just keep going on voting Maymay sa MTV AMA. And someone says, wala bang bayad yan, Miss Alexander? Yes, walang bayad yan. Basta i-click nyo lang ang mga link ng MTV AMAs na may /en-Asia-Pacific/vote, at talagang makita nyo na kaagad si Maymay Entrata on the second nominations doon sa listahan. So yes, good luck Meridale, and good luck sa mga fans and followers ni Maymay, and to all the people na gustong iluklok si Maymay at makuha ang awards na yan. Nako, meron pa tayong ilang araw na lang ba? 3rd and the 9th. So 6 days to go before the big night. Alexander Lexter Jules, ang sabi ni Luce Exist, thank you for this. What a good read for our dear Maymay Entrata. Always proud of you, Meridale, sabi ni Esther. And thank you for this article on point, sabi ni Bida kontra Bida. So yan po ang pinaka-latest update on Meridale Maymay Entrata from the Manila Times. Let's not forget CSI on the go, alas 6 ng gabi, mamaya on all digital platforms ng the Manila Times. Ayan po, Alexander Lexter Jules. I will see you for more later. Magandang
Sorry ass DJ.